Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 sa buwan ng Pebrero. Ginugulintahan natin sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at ang kanyang mga kasama, mga martir na nagbigay ng kanilang mga sarili, lalo tigit ang kanilang buhay, alang-alang sa pananampalataya. Tayo rin po ay nasa unang biyernes sa buwang ito ng Pebrero, kaya nawa sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, patuloy tayong lumapit sa kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Hesus upang ang puso din natin ay maging tulad niya, maamo, mapagmahal at may malasakit sa tanan. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulad ng matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling, matapos danasin ng krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawan na nawa namin hanggang kamatayan, ang pananampalatayang aming pinanghahawakan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel. Parang taba na inihiwalay sa handog na inialay. Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari bisirong kambing, at ang mga oso na wari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik, sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan. Pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig at napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000. At noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari,
Ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Niluping niya ang mga kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa. Sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya, iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga awit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng 1 taon. Ano pat umalingaw-ngaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan. Mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matimbay kong muog, purihin ang lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasalang ay mamumunga ng lubos. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una. Anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli
nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis-labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ng kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko. At naisumpa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman niyo ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, minamahal naming mga pilgrims. Magandang umaga sa inyong lahat. The truth will set you free. Bakit hirap na hirap tayong sabihin ang katotohanan? May mga pagkakataong ikinukubli natin sa ating puso, may nakita kang masamang gawa, hindi mo sinabi. O kaya naman ay nagdadahilan tayo sa ilang mga pagkakataon, kasi garne, baka mas lalong sumama ang sitwasyon. Kasi ganito, baka lalong maapektuhan. We keep on giving alibis after alibis. But then again, we are being reminded today, the truth will set you free. Ang mga pagbasa po natin ngayon ay umiikot sa isang mahalagang tema, ang katapatan sa Diyos at ang katotohanan. Kahit may kapalit, narinig po natin ang kwento ng ating Ebanghelyo. Pamilyar na po ang kwentong ito. Ito ay kwento kung papaanong si Juan Bautista ay namatay sa pamamagitan ng pagpugot ng kanyang ulo. Hindi siya namatay dahil may nagawa siyang masama, kundi dahil siya'y nagsabi ng totoo. The truth will set you free. Tinulugsan niya ang maling relasyon ni Herodes at ni Herodias. Alam ni Herodes na tama naman si Juan Iginagalang niya pa nga yung mga sinasabi ni Juan Bautista, ngunit dumating ang sandaling kailangan niyang pumili. Kaya ngayon ang mas pinili niya yung kanyang karangalan sa harap ng mga tao kaysa sundin ang tinig ng kanyang konsensya. Nangapangako ako mapapahiya ako. Yun yung naging konsensya o yung naging panuntunan ni Herodes. At ganyan din tayo minsan. Alam natin ang tama, pero kapag ka may pressure na, takot mapahiya, takot mawalan, takot masira ang imahe, mas pinipili nating manahimik kaysa makisabay. Unti-unti, ang konsensya ay napapatahimik at ang kasalanan ay parang nagiging normal. Kalakaran na yan.
Ginagawa na yan ng marami. Ito ang kalimitang umiikot sa ating mga isipan. Samantalang si Juan Bautista ay larawan ng tunay na tapang. Hindi siya naghanap ng papuri. Hindi siya nakipagkompormiso. Ang mahalaga sa kanya, katotohanan. Kalooban ng Diyos. Kaya kahit siya'y mabilanggo, and ultimately kahit siya'y mamatay, nanatili siyang tapat. Mga minamahal kong kapatid, hindi naman tayong lahat ay tinatawag para maging tulad ni Juan Bautista. Sige, magpapugod kayo ng ulo o magpakamatay kayo, no, para sa pananampalataya. Hindi. Pero araw-araw, tinatawagan tayong maging saksi ng katotohanan, to be bearers of truth. Kapag tumatanggi tayo sa pandaraya, nananatili tayo sa katotohanan. Kapag ipinagtatanggol natin ang inaapi, nananatili tayo sa katotohanan. Kapag pinipili natin ang tama, kahit tayo dihado, nananatili tayo sa katotohanan. Kaya ngayong araw na ito, hilingin natin sa Panginoon ang biyaya ng matatag na konsensya at isang pusong matapang na wag tayong matulad kay Haring Herodes na alam ang tama, pero hindi ito ginawa, kundi tularan natin ang halimbawang iniiwan sa atin ngayon ni San Juan Bautista na piniling maging tapat hanggang sa wakas. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito ang paalala sa atin ni Jesus. Manatili sa katotohanan, manindigan sa kung ano ang totoo, panindigan kung ano ang kay Kristo. Because again, the truth will set you free. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa inyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ngayong ang mga martir ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasiya-kisiya nawa sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikapagiging dapat ng aming mga dalangin iniaalay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pablo Miki, San Pedro Bautista at ang kanyang mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang tularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang
hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan na matatanda at na may sakit na mga pari na Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tanggapin mo't kami, tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyang. Sa pag-ibig niya ay huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni na San Pedro Bautista at Pablo Miki, gayon din ang kanilang mga kasamang martir na hinirang, kami naway maging matagumpay alang-alang sa Kanya sa amin ay nagmahal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan din ng lahat na dalhin ang inyong mga lumang palaspas na binasbasaan noong nakarang taon. Ang mga ito ay ating susunugin bilang paghahanda sa darating na Miyerkules ng Abo. Makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina o sa ating mga tagapaglingkod hinggil sa pagbibigay ng inyong mga lumang palaspas. Ikaapat, ngayong Sabado, ikapito ng Pebrero ay unang Sabado ng buwan.
Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya. Sa ganap na ikalima na umaga, nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama inanyaya magdala ng kandilang may pansalo. Sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang rosas sa may extension na ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. At ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasabas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle rub, ziling bundles, gayon din ng mga rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng panghuling pagbibindisyon, lahat po ng mga may rosas ay maaari pong mag-alay sa harap ng imahe ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.